Mga kababayan, di ba nag-vlog si Spokes Harry Roque? Maybe i-play ko ulit yun ano, sandali hanapin ko ha. Nag-vlog si Spokes Harry Roque at ang sabi niya, magkakaroon ng malaking rally nung 25th. Anong araw yun? Sabado, right? Itong nakaraang Sabado. Lunes na ngayon sa Pilipinas eh. Lunes ng madaling araw. Itong nakaraang Sabado. Linggo pa rin sa ibang parts ng mundo. Hello po. Happy weekend sa mga kababayan nating OFWs. Ayan. So, nag-vlog noon si Spokes Harry Roque at ang sabi niya ay magkakaroon ng dambuhalang rally nung Sabado. Ang nakarating nga pong info sa akin, may mga malalaking tao na sasama dun. As in, malalaking tao. And then may mga malalaki ring religious groups. So, isang miyembro ng isang religious group ang nag-reach out sa akin at sinabi nilang sasama nga sila sa dambuhalang rally nung Sabado. Ang ipinagtataka ko, bakit hindi natuloy? Na-preempt ba? Napigilan ba? Anong dahilan? Wala bagang budget? Ako na mga ate at kuya magsasabi sa inyo, hindi biro ang mag-rally. Lalo kung hindi naman natin yan hanap buhay. Wala naman tayong experience sa ganyan. Gusto lang nating sumali, di ba? Gusto lang nating ipahayag ang ating disgusto, ang ating pagkontra sa gobyernong tamad, inutil, adik, incompetent. Pero hindi kasi natin yan hanap buhay. And hindi po biro ang mag-rally. Kaya nung kami nandyan sa EDSA, todo dasal, ay, ano nangyari? Todo dasal po kami mga ate at kuya na walang masamang mangyari kasi ang isa sa i-anticipate mo dyan, baka mamaya magka-stampede. Tama ba? O yung ating survey, hindi natin na, mamaya na lang yung survey, balikan ko mamaya. Isipin nyo na lang kung may nagbiro na may bomba. Right? Tapos nagpulasan yung mga tao. O kaya may nagbugbugan, may nagsutukan ng takbo, mamaya may naghagis ng bato, akala granada. Pwedeng magka-stampede. Napaka-risking mag-rally. 'Di ba? Yung gastusin, ako na nga po magsasabi sa inyo, hindi ordinaryong gastos ng pagkain. Bakit? Ang mga tao bang yan kakain lang ng isang beses isang araw? 3 beses. Oh, yung tubig, 'di ba? Nakakauhaw, mainit. Ang bilis maubos. Yan yung mga essentials. Yung portalet, yung ihian. Kung pagbabawalan kayo mag-install niyan, wala. Saan dudumi ang mga tao? Saan iihi? Hindi biro. Plus yung panganib pa na i-disperse ng mga pulis. Alam niyo ba nung nag-rally kami noong November 26, 27, noong 26 onwards, ready na ang pulis na i-disperse kami. Nagpatawag na ng mga bumbero. Yung fire truck na ipabubugahan kami ng tubig. Alam niyo kung bakit di natuloy? Dahil sa mga vloggers. Kaya hello po sa mga vloggers na nandun sa EDSA. Ako, tumigil ako ng pagbo-vlog para nga maiwasan yung issue ng pera. Dahil tuloy-tuloy, umuulan ng pakulay nun eh. Umuulan ng mga, di ba, ng pa-Gcash, ganyan. 2 days lang ako nag-live sa EDSA. Pagkakataon kong kumita ng malaki sa pagla-live sa EDSA. Pero tinigil ko out of delicadeza. Pero still, ini-issuehan nila ako patungkol dyan sa pera. Anyway, huwag natin pansinin yung mga low life na hindi masaya sa buhay nila. Wala naman sila makuhang proof, di ba? Kasi million-million daw ako. Grabe, million-million. Million-million daw kinita ko dyan. Baka singilin ako ng iba't ibang grupo. No? Baka mamaya, gulpihin ako ni Sir Jonathan Morales. Bakit binulsa mo ang million-million, Maui? Di ba? So, comment nga lang kayo kung di ko man makita at least, 'di ba? Kung di ko man mabasa at least nakikita. So, but may Christmas tree, Pasko. All right. Where was I? Hindi biro ang mag-rally. Kaya bakit hindi natuloy? Kasi malaki ang budget diyan. Kung ako tatanungin yung matit kuya, yung rally ng Iglesia ni Cristo, billion yun. Umabot sila ng 2 million.
Mga ate at kuya. Yung crowd ng Luneta pa lang yun 2 million. Sige, bigyan ko kayo ng simpleng computation. Pagkain, pamasahe pa, renta ng bus. Grabe sa dami ng bus ang INC noong January 13 sa Luneta. Hanggang Pasay ang kanilang bus nakaparada. Hindi lang doon sa Luneta, hanggang doon sa may papunta na ng MOA. May makikita ng Mall of Asia, may makikita ka mga nakaparadang bus. Libo-libong bus. Bukod pa yung mga jeep, mga van na inarkila ng INC. Although nag-ambagan ang mga yan, or maybe sa kanilang lugar, di ba, may mga sarili silang pondo. Pero kung i-compute mo yung lahat, billion yun, ako na nagsasabi sa inyo. Pagkain halimbawa, yung 2 million katao ha, na umattend doon. Kasi mga miyembro yun, pakakainin nila yun, 2 million. Gamit ka akong calculator. Ipagpalagay mong ang isang kain ay 100 pesos kasama tubig. Tipid yon, kanin, ulam, tubig, sa mahal ng bilihin ngayon, tipid ang 100 pesos, 3 beses mong pakakainin sa isang araw. So 300. Ang 2 million katao, pakainin natin ng 3 beses, so 300 yon. 600 million pesos pagkain pa lang. Baliktad. Pero sa Maui, sa Princess Maui 1, hindi baliktad. But yeah, nakakuha nyo? What? No. What? No. 600 billion? 2 million kasi eh. Right? Hindi pala 600 million. No. Ay, oo nga, billion. Tama ba? Ay, hindi. Mali ang compute ko. Mali. Again. Biglaan kasing math tayo eh. 2 million. 2 million multiply mo sa 300. Mali, 2 billion na yung minultiply ko. 600 million. Okay, tama. 600 million. Pag bigla ang math talaga, careless, no? Careless whisper. Tama na ba? 2 million katao, pakainin mo ng 300 pesos, agahan, tanghalian, hapunan. Yun eh. Kaya 300 pesos. Kahit kay 200 mo to eh. Di 400 million. Kulang-kulang kalahating bilyon pagkain pa lang. Ha? Wala pa yung damit. Naka-uniform ang INC. Hello, mga miyembro ng INC. Right? Nakaputing t-shirt na may imprenta. 150 pesos per head. Nagtanong kami ng presyo. Mura yon. 150 pesos. Multiply mo sa 2 million katao. Pamasahe. Oh. Billion-billion ang ginastos ng INC. But despite that, parang, although natakot si Kuting Jr., parang hindi ganun katindi ang impact, right? Parang mas matindi pa nga yung impact ngayon ng budget na nabuking eh, ng mga blanco. Tama ba? Ang naging impact lang ng rally ng INC, parang natanggal lang si Saldico. Tama ba? Sabi ko nga, kung ang yung 2 million ng INC sa Luneta, kahit ano lang, 10% lang nila. 200,000 na yun, ang dami nun. Kahit 10% lang nila ang sumama sa EDSA, tapos ang problema natin. International news yan, mga tat kuya. Hindi kinover yata ng international media yung rally ng INC eh. Tama ba? Ay ano nga eh, bungol-bungulan nga yung media ng Pilipinas, yung mga TV giants sa Pilipinas, bungol-bungulan. Although pinalita nila hapyaw lang. 'Di ba? Hindi bonggang-bongga ang pagbabalita ng mainstream. So, going back, i-disperse na dapat kami doon sa EDSA, nakatutok lang ang mga vloggers. Kaya ang laking pasalamatan natin sa mga vloggers. Right? Sige, gumawa kayo ng kalokohan, captured yan kasi naka-live kaming lahat. Ang dami naka-live na vloggers. Kaya nagpaubaya na rin ako noon. Hindi na ako nag-live. Hindi ko dala yung mga delivery ng pagkain kasi ako yung sumasagot sa mga grab food, ganyan. Lala move ko ano man. So, sa akin binibigay, number ko, contact number ko ang binibigay doon sa mga nagde-deliver ng pagkain. So, yun.
'Di ba? Anong nangyari sa dambuhalang rally nung Sabado? Wala ba silang budget? Kasi ano ang maaabot ng tulong ng mga although ang makakatulong po talaga sa mga movement natin sa Pilipinas ay mga OFWs. Gaano baga kalaki ang binibigay ng OFWs? Pinakamalaki na diyan 10,000. May iba magbibigay 1,000 pesos. Hindi natin minamaliit kasi OFW ang active. Ang mga nasa Pilipinas, iilan lang ang tutulong. Okay? May narinig akong may narinig akong nag-suggest, mga ate at kuya. So again ha, yung malilikom natin from the OFW, hindi aabot ng 1 milyon. Okay? Unless sobrang dami yung tutulong. Ba't hindi natuloy? Kasi katulad ng binabanggit nyo kanina, ang Filipino Guerrilla Forces nagbalak din ng rally noong January 25. Hindi rin yata sila natuloy. Bakit? Baka kulang sa budget. Hindi rin kasi biro mga ate at kuya eh. Hindi naman kasi taga Metro Manila lang ang miyembro niyan. All over the Philippines, mahal ang pamasahe. Pamasahe pa lang problema na. Ano yung pagkain? Tubig, di ba? Palikuran. Ano pa mga kailangan ng mga yan? Siyempre, maliligo ang mga yan. Hindi po biro. Baka yun ang kanilang na-encounter na problema. May nakarating sa akin na kulang daw kasi sa support ng men in uniform at kung sino-sino pang mga nakaupo na hindi na rin satisfied sa pamunuan. Huwag niyong asahan na lalabas ang men in uniform kung kakapiranggot lang tayo, kung aalog-alog lang tayo. Hindi nga namin napalabas, hindi nga namin nayaya sa EDSA ang men in uniform eh. 'Di ba? Pero kung sakaling natuloy yung dambuhalang rally nung Sabado, baka sakali. Kasi hindi naman nila kakayanin ang taong bayan kahit sila may mga armas. Magwawala ang taong bayan. Gaano karami ang men in uniform? Hindi naman sila milyon-milyon. 'Di ba? So, baka yun ang mga na-encounter nilang problema. May nag-suggest sa akin. Kung yung mga hindi nag-suggest, but may nag-suggest pero narinig ko. Kung yung problema ngayon na yan, natin sa Bangag Administration, ay pagtutulong-tulungan ng mga taong nakinabang nung panahon ni PRRD. Yung mga nagsipagyaman, yung nagsipagsikatan, naging sikat dahil nabigyan ng, 'di ba, nabigyan ng na-appoint sa panahon ni PRRD, nanalo sa panahon ni PRRD, tumunog ang pangalan, naging sikat, naging may mga yumaman sa mga yan. May mga nakinabang panahon ni Tatay Digong. Kung silang lahat nagtulong-tulong, tapos ang problema natin. Baka natuloy yung Sabadong raling higante. Kaso mo, nasaan? Yan nga ang tanong ko sa inyo mga at kuya. Nasaan ang mga taong nakinabang noong panahon ni PRRD? Dahil parang lahat sila takot sa babaeng ahas. Or mga ginamit lang si Tatay Digong. Nasaan sila? Kung tutulong ang mga yan, tapos ang problema natin. Maraming gustong pumunta ng EDSA, sumama ng mga pagtitipon, problema nila pamasahe. Ang pagkain madali na yan eh. Tulong-tulong na lang tayo, ang baga na lang tayo. Maglaga na lang tayo ng itlog, di ba? Ako nga, bili ako ng bili doon ng ice candy. Ano pa yung pinagbibili ko doon? Burger, chicharon, di ba? May pantawid gutom lang. Magagawa ng paraan, although napakalaking gastusin yan. Pero yung mga nakinabang kay PRRD, nasan sila? Ipapa-ICC na naman ni Kuting Jr. si Pangulong Duterte. Palibhasa umiingay ngayon yung issue ng mga blankong item doon sa BICAM report. Bakit blanko yan? Bakit nakarating sa opisina ni Marcos Jr. ng blanko and then naging batas? Nagpuno doon? Sino ang naglagay ng amount? Si babaeng ahas bago permahan ni Kuting Jr.? Sino sa mga appointees ni Kuting Jr.? Pinasabog na ni VP Sara yung nakaraang taon na. Ang nasusunod sa budget, 2 tao lang. Si Tambi at ang Little Tambi niya na tinanggal nila after ng INC rally. Pinaltan noong
Sino nga iyon? Yung mukhang bakla na parang parang galing sa ilalim ng hukay ang boses? Na nagmamadaling, si Stella ba yun? Yung nagmamadaling umakyat ng kanyang artista van, hindi ma-interview? Pati si Grace Poet, kung tinatanong ni Sinto, hoy, baka nagkukulang na kayo ng bigay sa mainstream media, ano, ginigisa-gisa na kayo, no? Mukhang bumabaliktad na ang ilang mainstream media, ah. O, sino nga yon? Parang akla yun eh, nagtanong kay Grace po, paiwas din si Grace po, paalis din. Mga nagmamadali, takot ma-interview, hindi pa yata prepared ang script. Oh, may pa-ICC na naman si Marcos Jr. para makalimutan ang issue ng budget nating ngayong taon na binaboy nila. Ka-impeach si Kuting Jr. sa ginawa niyang yan. Pero mapupush ba ang impeachment? Ay pinsan niya ang nasa lower house. Ang speaker ng lower house, pinsan ni Marcos Jr., makapa-impeach ba natin yan? Sino ang magpa-file ng impeachment laban kay Marcos Jr.? Eh, ang daming kakampi ni Tambi, ang daming sunod-sunuran kay Tambi sa lower house, lalo't nilakihan ng kanilang budget. Nilakihan ng kanilang budget, tapos si VP Sara binawasan ang budget, tingnan nyo binabalahura ang mga Duterte. Si VP Sara pinatayan ng ilaw sa lower house. Okay, nagwala si VP Sara sa galit dahil naghi-hysterical na doon yung kanyang kanang kamay, si Attorney Zulaika Lopez na ospital. Nagpa-picture lang ang iba nung nasa ospital. Ginamit pa. Pero ngayon na kailangan ng matapos ang problema sa mga magnanakaw at sa mga nanggigipit sa mga Duterte, nasaan ang mga kaalyado nila dati? Kaya kayo mga ate at kuya, kaya kung napapansin nyo, hindi ako masyado nagpo-promote ng mga senatoriables. Right? Ang sinasabi ko lang so far na nagugustuhan ko si Pastor Quiboloy, si Kong Marcoleta, si Jimmy Bondok. Bakit si Jimmy Bondok? Although artista yan or singer dati. Kasi bukod tangi siyang pumunta doon sa EDSA nung kami ay marami nung November. Sino pa ang mga pumuntang senatoriable sa EDSA? Sige nga. Kaya grabe ang saludo namin kay Attorney Jimmy Bondok. Dinalaw niya kami sa EDSA. Marami ang nakakaintindi at nakakaunawa na huling pag-asa natin yan. Sinabotahi kami dyan. Ako na nagsasabi sa inyo mga ate at kuya. Sinabotahi kami. Alam nyo bang may nagsabi na may bomb threat? May magpapasabog ng bomba dun sa amin. Kaya nabawasan ang mga tao. At alam nyo ba kung sino ang nagpapakalat na may bomb threat? Mga kulto ng isang double agent. At may double agent, maraming pananabotahe. Day 1 pa lang sinabotahe na kami sa EDSA. Maraming traidor. Maraming double agents. Hahamunin nila kaming pangalanan sila. Bakit? Ano kami, tanga? Bakit kayo nagsisipagpiyukan? Bakit namin kayo pangangalanan? Hahayaan namin kayong pumiyok lahat. Bakit kami papayag baga kaming maging guilty of cyber libel, oral defamation, slander? No, no, no! Sa mga tangang nang hahamon sa amin na pangalanan ang mga double agents, simple lang naman mga ate at kuya, hindi kailangang pangalanan, simple lang ang criteria para malaman nyo kung sino ang double agent. Hindi kayang batikusin si Abalos Mustasa at hindi kayang batikusin si Aimee Mangga. Malinaw ba? Kung galit ka kay Marcos Jr. pero love mo si Aimee Mangga, tanga ka or double agent ka. Si Aimee ang puno at ugat ng lahat ng mga nangyaring ito. Tanungin nyo pa si Doc Lorraine Badoy. Yan ang number 1 bodolera. Ginamit nila si VP Sara. Isa siya sa nanligaw at nagsuggest na tumakbong running mate ng kapatid niya ang ating pangalawang Pangulo ngayon.
Isa siya sa mga nambudol kay VP Sara, kaya nabudol tayong lahat. Kaya tayo sumuporta sa unity team dahil marami naman sa inyo ang ayaw kay Marcos Jr. 'Di ba? Marami sa inyo ang ayaw sa Marcos dahil nga kilalang alam nyo na, diktador, mamamatay tao, magnanakaw. Yan ang label sa kanilang media noon eh. Yan ang nakasulat sa history natin, sa libro natin, sa kasaysayan ng Pilipinas, magnanakaw ang mga yan, mamamatay tao, diktador, pasista, at kung ano-ano pa. Ang nakakalungkot lang, ang pumalit naman, wala rin kwenta. Nasira ngayon ang reputasyon ng mga dilaw. Okay? So, ganun lang kasimple. Kung love nila si Amy, porque itataas pa raw ni Pangulong Duterte ang kamay niyan, bakit nakapag-travel na sila sa future? Nakita na nila sa future yung buwan ng Marso, Abril at Mayo na itinaas ni Pangulong Duterte ang kamay ni Amy? Malabo pa sa sabaw ng pusit at ng dinuguan na itaas ni VP Sara ang kamay ng manggagamit na yan. Maliwanag na ba kung ano yung mga double agents? At baka mamaya, mga ate at kuya, itong napakalaking rally sana nung Sabado, baka nasabotahin na rin ang mga double agents. Napakaraming double agents. Hindi lang vlogger. May mga politiko, may mga leaders and members, officers ng iba't ibang grupo na mga makaduterte. Pero meron silang mga miyembro at opisyales na double agents. Again, mga ate at kuya, hindi ako mang-aaway kung alam kong kaalyado natin ang aawayin ko. Mang-aaway ako dahil alam kong peke yung inaway ko. Malinaw ba? Tanungin nyo pa si Doc Lorraine Padoy. Ang daming double agents, ang daming mangga, ang daming gumagamit sa pangalan ni VP Sara, ni dating Pangulong Duterte, ni Mayor Baste. Ang daming gumagamit at nagkikiss-ass sa mga Duterte. Hindi porke maka-Duterte, TDS na. Ang daming manggagamit. May mga nagtatayo na nga ng sarili nilang kulto. Okay, kunwari mga Duterte supporters sila. Kiss-ass na kiss-ass. Hindi naman kayang batikusin si Mangga. Hindi naman kayang umedsa. Kontrang-kontra sa EDSA, sinasabotahe pa. Gagawan pa ng paraan na huwag, 'di ba? Na huwag matuloy ang third wave, ang EDSA 3 or EDSA 4, gagawan nila ng paraan na huwag matuloy at huwag walang pumunta. So, bakit? Ano ang solusyon natin, mga ate at kuya? Sana itong na-delay nung 25th, itong hindi natuloy nung 25th, sana matuloy sa ibang petsa. Sayang kasi. Lalo ngayon nagpalit na ng administrasyon ng Amerika. 'Di ba? Nanginginig na ang tumbong ni Coting Jr., wala na siyang kaalyado. Dapat maglakas loob na tayo, dapat agapan na natin. Kasi kung hindi, makaka-recover na naman ang mga yan. Eto nga ang mga vlogger, palibhasa threat ang mga vlogger sa kanila, hindi nila kayang mapasunod. 'Di ba? Sisindakin nila. Iko-contempt sa lower house, hindi ko na tuloy ma-discuss, sa susunod na lang na live. Gagawa nilang ng paraan na sindakin ang mga vloggers. Kasi ang media hawak na nila sa liig. Ang mga TV network sa Pilipinas hawak na nila sa liig. Despite na napaka-powerful ng mga yan, napaka-mapepera naman. Pero ang mga vloggers matitigas ang ulo, batikos pa rin ang batikos. Lalo na ang mga DDS vloggers. Kaya salamat kung merong tatayo as abogado para sa amin. Kasi isa po ako confirmed na ipapatawag ng lower house. At kapag hindi sumipot, ipakukulong. Kita nyo ang sabwatan? Agapan nyo na to. Gawan nyo na ng paraan. Habang tumatagal, inuubos nila ng inuubos ang kumukontra sa kanila.
Baka magulat kayo isang araw, gurgurin na nila ang Vice President, may attempt na sa buhay ng ating Vice President, may gilit na sa leeg. At sinabi niya yan, pinagtangkaan ng buhay niya. Si Pangulong Duterte ipakukulong din. Ano ang gagawin natin? Mag-aantay ng 2028 katulad ng sabi ng mga double agents? Na kung todo pangampanya na ngayon sa mga tumatakbong senatoriable, may mga pinopromote na, nangangampanya na kayo, hindi pa campaign period. Huwag po tayong sambang-samba sa mga politiko. Ang mga politiko, mga butterflies, palit ng kulay. Dahil kung sumasamba kayo sa mga politiko, tama po ang sabi ng Hakbang ng Maisog USA, that is idolatry. Idolism. Hindi yan maganda. Huwag tayong sumamba sa tao. Dapat ang ating protektahan at suportahan buong Pilipinas, buong lahing Pilipino. Hindi isang angkan, hindi isang apelyido, hindi isang politiko lang. Because that is idolatry. Wala tayong pinagkaiba dun sa mga sumasamba sa mga baka at sa mga kambing. Sumasamba sa mga ukit, sa mga lilok. Okay? Although ginagawa nating mga Catholic yan. Kaya, dagdagan natin ang ating, di ba, ang ating pangunawa, ang ating katalinuhan, although nilalait tayo ng iba na mas matalino daw sila kaysa sa atin. At tinatawag nila tayong tanga, lalo't kapag si Maui ang pinanunood, tanga raw, bobo raw, stupid ah. Ang galing-galing daw nila, nabubuhat sila ng sarili nilang bangko. Hindi naman nila kayang umedsa. Hindi naman nila kaya makipagpatintero sa mga pulis. Hindi kaya yung yung dambuhalang rally natakot din. Baka ang presence ng, kasi ang dami pong pulis eh. Kaya yung ginagawa namin yan sa EDSA every Friday, hindi yan biro. Pero kung dambuhala po kayo, huwag kayong matakot, bumaba kayo. Oras na, panahon na. Okay? Kailangang matigil ang pagnanakaw. Kailangang matigil ang pamumuno ng wala sa tamang pag-iisip at di umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Agree ba kayo mga dad, kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.